Ako ang paboritong anak na nagbibigay sakit sa ulo ng aking amang emperador. Matigas ang ulo at batas lamang ang kinikilala. Ang sulat kamay ng prinsesa ay tila may otoridad na namumuno sa buong daigdig. Walang sabi-sabi ay ipinagapos ko ang guro at ipinatapon sa dalisi. Idinemanda ko siya sa tangkang pagpabor ng labis upang mapariwara ang kaisipan ng anak ng hari. Walang nagawa ang amang emperador, kundi parusahan akong kopyahin ng 100 beses ang kodigo ng kagandahang asal ng kababaihan. Matapos ang kasal, nagdala ang Ngi ng isang babaeng malapit na kaibigan. Silang dalawa ay nagpapalitan ng tula sa loob ng Gihidan. Sabi ng Ngi, kung isinilang ka lang sa pamilya ng hari, tiyak na hindi ka magpapahuli sa kanya. Tingnan mo ang koronang phoenix na ito. Suot ko ito, hindi ba't mukha rin akong isang tunay na prinsesa? Luan nagbibiro lang si Hongxiu. Huwag mo seryosohin. May nangahas na ihambing ang sarili sa prinsesa at may tangkang agawin ang kapangyarihan. Ipahayag ang aking utos. Ipasara ang lahat ng pintuan ng mansyon. Lahat ng 9 na henerasyon ng mga nasa loob ng silid na ito, walang ititirang buhay. Kuya Yunzheng, iligtas mo ako. Zhao Luan. Nababaliw ka na ba? Mansyon ito ng prinsesa. Hindi ang Chiyunggis ng Ministry ng Katarungan. Panauhin ko si Hongxiu. Anong karapatan mong hulihin siya? Ayon sa ika-120 artikulo ng 3 tomo ng Batas ng Dakilang Zhou, sinumang karaniwang tao na manghimasok sa mga gamit ng hari ay pupugutan. Sinumang lumabag sa protokol ng pamilya ng hari ay dadaan sa kamatayan sa pamamagitan ng libu-libong hiwa. Sinumang nakakaalam ngunit hindi nag-ulat at nakikipagsabwatan ay may kaparehong parusa. Ang prinsesa ay ang Kosi Sencha. Ang ranggo ko ay kapantay ng isang prinsipeng tagapagmana. Ang koronang phoenix ng Siyam na Dina ito ay kaloob ng amang emperador. Ito ang simbolo ng aking kapangyarihan. Isang hamak na babae, hindi lang nangahas na humawak nito ng palihim, kundi lantarang isinuot pa, at nagbitiw ng mapangahas na salita, na nagsasabing hindi siya pahuli sa akin. Kung hindi ito pagtataksil sa bayan, ano ito? Prinsesa, naging mausisa lamang po ako. Hindi ko po alam na ito ay isang krimeng may parusang kamatayan. Walang sala ang hindi nakakaalam. Hindi mo maaaring kitlin ang buhay ng tao ng ganoon na lamang. Napakabuti na dagdagan pa ng isa pang kasalanan. Isulat ito, ang kriminal na si Hongxiu. Nagtangkang gamitin ang kamangmangan upang takasan ang parusa. Dagdagan ang antas ng parusa. Ilayo siya. Dalhin siya diretso sa Zhaoyu. Ang koronang phoenix ay ebidensya. Huwag ninyong hayaang hubarin niya iyan. Hayaan siyang pumasok sa piitan ng suot iyan. Nang mamulat ang mga mata ng mga bantay bilangguan. At makita ang kanyang dating na hindi pa huli sa prinsesa. Hindi mo siya pwedeng hulihin. Siya ay. Ano siya? Ano pa bang katayuan mayroon siya? Na dapat kong ikabahala. Siguro naman, hindi siya prinsesa mula sa ibang bansa. Na kung papatayin ko siya, ay masisira ang ugnayan ng dalawang bansa. Liu Yunzheng, kung ganoon nga, ang pakikipag-ugnayan mo sa prinsesa ng ibang bansa, ay pakikipagsabwatan sa kaaway at pagtataksil sa sariling bayan. Ngayon din ay papasok ako sa palasyo upang hilingin sa amang emperador na lipulin ang lahat ng 9 na henerasyon ng pamilya Liu. Siya ang ulilang anak ng aking gurong tagapagtanggol. Nangako ako sa aking guro na aalagaan siya. Zhao Luan, kung sasaktan mo siya ngayon, ay para mo na rin akong itinulak sa pagiging taksil at hindi makatarungan. Ang mga iskolar sa buong mundo ay nag-aaral ng mga banal na kasulatan. Ang kanilang sinusunod ay ang katapatan sa pagitan ng pinuno at ng kanyang nasasakupan. Ang prinsesa ay kumikilos sa ngalan ng kalangitan upang puksain ang mga taksil na lumalabag sa batas. Ito ang tunay na katarungan. Kagagaling ko lang sabihin, walang sinuman sa 9 na henerasyon ng mga tao sa silid na ito ang matitira. Dahil kasabwat kanya, ayon sa batas ng magkakasamang pananagutan, hindi ka rin makakatakas. Mga bantay, ikulong ang prinsipe konsorte sa silid aklatan. Hintayin ang paglilitis ng dalisi. Zhao Luan, ikaw na masamang babae. Bakit mo ikinulong si Yunzheng? Kanina lang, ikinulong ko ang prinsipe konsorte at ang kanyang matalik na kaibigan. Ikinulong sila. Pagkatapos, ang aking biyanan ay dumating kasama ang kanyang mga tauhan. At buong lakas na sumugod dito sa aking palasyo. Kung ito ay manugang ng isang ordinaryong pamilya, malamang ay nakaluhod na siya sa may pintuan para salubungin ka. Ngunit iba ako. Ako ang pinuno. Siya ang nasasakupan. Zhao Luan, ikaw na masamang babae. Bakit mo ikinulong si Yunzheng? Walang pakundangan mong ipapapatay si Hongxiu nang hindi inaalam ang katotohanan. Wala kang kahit katiting na pagpaparaya. Tama.
Si Yunzheng ay nakikipagtalakayan lamang ng tula kay binibining Hongxiu. Iyon ay isang marangal na gawain. Kung ang prinsesa mismo ay hindi nakakaunawa sa sining, ayos lang. Bakit kailangan pang magbanta ng kamatayan? Kinakausap kita. Wala ka bang modo? Nang pumasok ka sa pamilya Liu, ikaw ay naging manugang ng pamilya Liu. Ang iyong biyanan ay nagtatanong sa iyo. Maglalakas loob ka bang hindi sumagot? Ginang kung tatama ang tungkod na iyan. Iyon ay maituturing na pag-atake sa isang maharlika. Pagpaslang sa isang miyembro ng pamilya ng imperyo. Kamatayan sa lugar na iyon walang pag-aalinlangan. Ang iyong pamilya ay ipapatapon sa layong 3,000 milya. Matanda na po kayo. Mahina na ang inyong mga binti at paa. Ang 3,000 milyang paglalakbay, baka hindi ninyo matapos. Sa oras na iyon, mamamatay kayo sa ibang lupain. Wala man lang mag-aasikaso sa inyong labi. Hindi ba't napakalungkot noon? Ikaw, ginagamit mo ang kamahalan para takutin ako. Ako ang iyong biyanan. Ang paggalang sa magulang ang pinakamahalaga sa lahat ng kabutihan. Biyanan, baka po mayroon kayong hindi naunawaan. Ako ang prinsesa ng Dakilang Zhu. Namumuno sa 10,000 sambahayan. Ang aking ranggo ay katumbas ng isang prinsipe ng dugo. Si Liu Yunzheng ay ang prinsip konsorte. Siya ay isang nasasakupan. Una ang pinuno at nasasakupan bago ang ama at anak. Ito ang turo ni na Confucius at Mencius. Ito rin ang batas ng Dakilang Zhu. Ganyan na lamang ang pagprotekta ninyo sa kanya. Hindi kaya dahil dinadala na niya sa kanyang sinapupunan ang anak ni Liu Yunzheng. Alaynan, naaalala ng prinsesa. Ayon sa batas ng Dakilang Zhu, ang pagkakaroon ng anak sa labas ng prinsipe konsorte ay itinuturing na pagtataksil sa emperador. Kamatayan ang parusa. Biyanan, mas pipiliin niyo ba ang anak sa sinapupunan ni Hongxiu o ang pagkawasak ng buong pamilya Liu? Ihanda ang riga para sa Zhaoyu. Prinsesa, maawa kayo. Hindi ko na po ulitin. Hindi ko na po kukunin ang koronang phoenix ng prinsesa. Madalas sabihin ni Kuya Yunzheng na kung sa harian ako ipinanganak, ay siguradong hindi ako magpapatalo sa inyo. Tingnan niyo ang koronang phoenix na ito. Bagay rin naman sa akin kapag suot ko, hindi ba? Luan nagbibiro lang si Hongxiu. Huwag mo seryosohin. Hongxiu, naparito ang prinsesang ito para bigyan ka ng pagkakataon. Makamit ang puso ng iisang tao. Magkasama hanggang sa pagtanda. Ikaw ang sumulat nito, hindi ba? Opo, ako nga po. Prinsesa, tunay ang pagmamahalan namin ni Yunzheng. Nagmamakaawa ako, hayaan niyo na kaming magkasama. Tigil! Tunay ang aming pag-ibig. Sa panahong ito ng mapanirang tradisyon, kami lang ang may pagkakaisa ng kaluluwa. Kahit prinsesa ka pa, nakuha mo man ang katawan niya, ngunit hindi mo makukuha ang puso niya. Kung itatali mo lang siya sa tabi mo, hindi ka ba nahihirapan? Basta't pakawalan niyo lang ako. Handa akong isama ang bata at lumayo ng lubos. At hindi na babalik sa kabisera. At, hayun! Tapos ka na bang magsalita? Walang pakialam ang prinsesang ito sa inyong pagkakaisa ng kaluluwa. Isang mahalagang punto lang ang narinig ko. Sabi mo ay may kasama kang bata. Hindi. Wala po, mga tauhan. Tawagin ang manggagamot ng palasyo. Pag-ulat sa prinsesa, siya nga ay nagdadalang tao. Mahigit 2 buwan na. 2 buwan. 1 buwan pa lang ang nakalilipas mula nang ikasal kami ni Liu Yunzheng. Tigil. Kay gandang tunay na pag-ibig. Kay gandang ulilang anak ng guro. Ayon sa batas ng Dakilang Zhu, ang pangangalo niya ng asawa ng prinsesa ay isang krimeng dapat parusahan ng kamatayan. Ang pagkakaroon ng anak sa labas ay itinuturing na pagdungis sa dugong bughaw. Isang krimen ng pagtataksil sa emperador. Hongxiu, hindi ba't mahilig kang magsalita tungkol sa tunay na pag-ibig? Pagbibigyan ka ng prinsesang ito, bihisan siya ng malinis na damit, at punasan ng malinis ang koronang phoenix na iyan. Isuot iyan sa kanya. Masusunod po. Ikaw, ano ang balak mong gawin? Bukas ang pagdiriwang ng Vanta Fiu ng amang emperador. Lahat ng opisyal ay magpupugay. Hindi ba't laging sinasabi ng pamilya Liu na ang prinsesang ito ay mapanibuguin? At walang awa, balak ng prinsesang ito na isama ka sa piging. At nang, sa harap ng lahat ng opisyal, ay makita nila ang itinatagong kabit ni Liu Yunzheng. Siya nga pala, dalhin mo rin ang mga tula ng pag-ibig na isinulat mo sa kulungan. At dalhin mo ang lahat ng mga liham na ibinigay sa iyo ni Liu Yunzheng. Dahil ito raw ay tunay na pag-ibig, dapat itong ipagsigawan ng malakas.
upang malaman ng buong mundo, hindi ba? Zhao Luan, tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging kampante. Tila, binigyan na siya ng payo ni punong ministro Liu. Kamahalan, ang inyong alipin ay nagkasala. Nabigo ako sa pagpapalaki sa aking anak, na nagdulot ng kasawian sa aming pamilya, at nagbunga ng isang kahihiyan. Minamahal kong ministro, bakit mo nasasabi ang mga ganyang salita? Mula nang ikasal ang aking walang kwentang anak na si Yunzheng sa prinsesa, siya ay palaging masipag at masigasig, at nananatili sa kanyang lugar. Ngunit ang prinsesa ay sadyang napakahigpit. Ilang araw na ang nakalipas, isang ulilang dalaga mula sa malayong kamag-anak ang dumating sa aming tahanan. Nakituloy lamang siya ng ilang araw, dahil lamang sa ilang biruan. Ginamit ng prinsesa ang kanyang kapangyarihan upang siya ay ikulong, at nais pa niyang idamay ang buong pamilya ng inyong alipin. Nagsalita rin ang prinsesa ng masasakit laban sa aking asawa, at tinakot pa siya sa salang pagtatangkang pagpatay. Sa ganitong pagiging arugante, at pagwawalang bahala sa paggalang sa nakatatanda, tunay ngang nanlalamig ang puso ng inyong alipin. Ama, hindi mahalaga kung ako man ay magdusa ng kaunting sama ng loob. Ngunit si Hongxiu ay isang mahinang babae lamang. Nakikiusap po ako sa inyong awa, iligtas ninyo siya. Hugh. Anak ko, totoo ba ito? Ang galing ng pag-arte. Dahil mahilig kayong magkunwaring mga biktima. Pagbibigyan ko kayo. 0000. Bilang tugon sa aking ama, kalahati ng sinabi ni punong ministro Liu ay totoo. Totoong nagpakulong ang prinsesa ng tao. At totoong tinakot ko ang matandang ginang. Sumusobra na talaga ang prinsesa sa pagkakataong ito. Ngunit lahat ng ginawa ng prinsesa ay alinsunod sa batas ng dakilang Zhu. 100.0. 000. You. 000. Dalhin siya rito. Ito ay Kuya Yunzheng, iligtas mo ako. Sinabi ni punong ministro Liu na ang prinsesa ay arugante. Mga Ginoo, bakit hindi ninyo hatulan kung sino ang tama? Ang babaeng ito ay nagngangalang Hongxiu. Siya ang kerida na itinatago ng konsorteng prinsipe na si Liu Yunzheng. At siya ay nagdadalang tao na ang suot niya sa kanyang ulo ay ang mismong koronang phoenix ng Siyam na di na ipinagkaloob sa akin ng aking ama. Ginoong Liu, kasasabi mo lang na siya ay isang mahinang babae. Siya mismo ang nagsabi sa akin na kung siya ay isinilang sa pamilya ng imperyo, hindi siya magpapatalo sa prinsesa. Sa tingin ko, napakataas ng kanyang ambisyon. Nais pa yata niyang maging emperatrice. Impossible. Ikaw ang gustong manakit sa kanya. Ikaw ang pumilit sa kanyang isuot iyan. Ama, ito ang liham na nakuha mula kay Hongxiu. Sa loob nito, hindi lamang nilalaman ang mga matatamis na salita ni Liu Yunzheng at ang kanilang mga bulgar na pagpapalitan ng damdamin. Kundi pati na rin ang pangako ni Liu Yunzheng na sa sandaling pumanaw ang aking ama, ay didiborsiyuhin niya ang inyong anak at gagawing si Hongxiu ang kanyang legal na asawa. Nagpahayag pa siya na sa hinaharap, kukontrolin niya ang emperador upang utusan ang mga basalyo. Gagawin si Hongxiu na pinakamarangal na babae sa buong mundo. Hindi lang iyan. Natuklasan din ng prinsesang ito na si punong ministro Liu ay naglustay ng pondo mula sa kaba ng bayan sa ilalim ng Ministry ng Kita. At may mga talaan ng lihim na pagsuporta sa mga mersenaryo. Sinuri na ito ng dalisi. Walang anumang pagkakamali. Kay husay ng pamilya Liu. Kay husay ng aking tapat na lingkod. Mga kawal. Ikulong ang mag-amang Liu at ang kriminal na si Hongxiu sa bilangguan. Samsamin ang lahat sa mansyon ng punong ministro. Ang lahat ng sangkot sa kaso ay dakpin. Zhao Luan, ikaw na babaeng makamandag. Ako ang iyong asawa. Pinapatay mo ang Siyam na henerasyon ng aking angkan. Hindi ka magkakaroon ng magandang kamatayan. Pagbabayaran mo ito. Luan bagamat hindi na maililigtas ang pamilya Liu sa kanilang mga kasalanan. Ngunit si Hongxiu ay nagdadalang tao. Ayon sa batas, huwag mag-alala, ama. Tinitiyak ng inyong anak na walang inosenteng mapapatay. Dalhin ninyo sa dalisi ang pinsan niyang tagakatay ng baboy mula sa kanluran ng lungsod. Gusto ng prinsesang ito na mamatay ng may kaliwanagan si Liu Tanhua. Buntis siya. Hindi ninyo siya maaaring patayin.
Pinuno ng dalisi, ang dinadala ni Hong Xiu ay dugo at laman ng aking pamilya Liu. Nakasaad sa batas ng dakilang Zhou na ang mga buntis ay hindi papatawan ng kamatayan. Gusto kong makitang isilang ang aking anak. Nagdadalang tao ako. Hindi ninyo ako maaaring patayin. Buntis ako. Nakikiusap ako sa prinsesa na maging mahabagin. Ginoong Liu, tila kabisado mo ang batas ng dakilang Zhou. Labis na ikinagagalak ng prinsesang ito na marinig iyan. Basta't makaligtas tayo sa araw na ito. Basta't mapatagal natin hanggang sa maisilang ang bata. Ang 3,000 mersenaryo na sinusuportahan ni Ama sa labas ng lungsod ay hindi pa nabubunyag. Nariyan pa ang aking tiyo, ang emperador. Tiyak na hindi mananahimik lamang si Prinsipe Kang. Zhaoluan hanggat ako'y nabubuhay. Sisiguraduhin kong ikaw, babaeng makamandag, ay hindi mabubuhay ng payapa. At hindi rin mamamatay ng payapa. Kamahalan, kayo po ang pinakamatapat sa mga alituntunin. Dahil kinikilala rin ninyo ang batas. Nakikiusap po kami sa inyo, kamahalan, na kumilos ayon sa batas. Hayaan ninyo kaming mabuhay hanggang sa maisilang ang bata. Kamahalan, tunay ngang may ganitong probisyon sa batas. Tingnan po ninyo. Kumilos ayon sa batas. CJ. Yamang iginigiit ni Ginoong Liu na pag-usapan ang batas. Kung gayon, hahayaan ka ng prinsesang ito na mamatay ng may kaliwanagan. Ipasok ang tao. Ako'y aaminin ko ang lahat. Huwag ninyo akong patayin. Isa lang akong tagakatay ng baboy. Wala akong alam. Sino ito? Paano pinahihintulutan sa bulwagan ng dalisi ang isang hamak na taong bayan? Liu Tanhua, ngayon pa lang ay kinasusuklaman mo na siya. Hindi ba't siya ang kababata ng iyong pinakamamahal na si Binibining Hong Xiu? Siya rin ang tunay na ama ng batang handa mong isakripisyo ang buhay para iligtas. Ang tunay na ama ng batang iyon. Liu Yunzheng, bilangin mo mismo. Mahigit 1 buwan pa lang mula nang pumasok ka at si Hong Xiu sa mansyon ng punong ministro. Kahit pa may lihim na kayong ugnayan noon, hindi pa rin aabot ng 2 buwan. Ngunit sa talaan ng pulso mula sa Imperial Medical Academy, malinaw na nakasulat na mahigit 3 buwan na siyang nagdadalang tao. Ito ang testimonya ng tagakatay na ito. 3 buwan na ang nakalipas. Si Hong Xiu ay naghahanap ng isang tanga sa kanlurang bahagi ng lungsod para akuin ang responsibilidad. Kaya't gumawa siya ng paraan upang makapasok sa mansyon ng punong ministro. Itinuturing mo siyang isang kayamanan. Handang isakripisyo ang buhay ng buong angkan. Ang tagapagmana ng pamilya Liu na nais mong protektahan ay isa lamang bastardo na basta na lang itinapon ng iba. Kaninong anak ba talaga ang dinadala mo sa iyong sinapupunan? Kamahalan, maging malinaw po kayo. Ang batang ito ay walang anumang kinalaman kay Liu Yunzheng. Hindi siya mula sa lahi ng pamilya Liu. Nalinlang lamang akong pumasok sa mansyon. Nakikiusap ako sa iyo, wag mo akong patayin. Nakikiusap ako sa iyo, wag mo akong patayin. Walang hiya ka, papatayin kita. Ang lakas ng loob mong mag-iskandalo sa korte. Nagre-rebelde na. Dahil wala naman palang kaugnayan. Kung gayon, isasama kita sa bastardo na iyan sa impyerno. Punong hukom ng dalisi. Ngayong wala na ang bata. Ang tinatawag na pagpapaliban ng parusa ay natural ng walang bisa. Ayon sa orihinal na hatol, isagawa agad ang parusa. Kalagka rin silang 3 palabas. Kamahalan, ngayong nalipol na ang buong angkan ng Liu. Masasabi na bang tapos na ang usaping ito? Tapos na, malayo pa ito sa katapusan. Ang ama ay may karamdaman. Ang prinsipeng tagapagmana ay bata pa. Dito sa korte, maliban sa pamilya Liu, ang mabuti kong tiyuhing imperial, ay malamang na matagal nang hindi mapakali. Ipadala ang listahang ito sa palasyo. Sabihin sa ama, ang dugo ng dakilang Zhou ay panahon ng palitan. Ang mga pangalan sa listahang ito. Sa pagbagsak ng pamilya Liu, balak mo bang linisin ang kalahati ng mga tao sa korte? Linisin silang lahat. Luan ang iyong mga pamamaraan ay mas malupit pa kaysa sa akin noong kabataan ko. Ama, kung ang bulok na laman ay hindi tatanggalin ng lubusan, ang sugat ay hindi kailanman gagaling. Para sa mga bakanting posisyon, nakapaghanda na ang iyong anak ng listahan. Pipili tayo mula sa mga eskolar na galing sa mahihirap na pamilya at mga opisyal sa mababang antas. Malinis ang kanilang pinagmulan, tapat lamang sila sa korte, at hindi sa mga makapangyarihang angkan.
Hayaan na. Matanda na ako, hindi ko na kayang pamahalaan. Luan. Sinabi ng manggagamot ng imperyo. Ang aking mga huling araw ay nalalapit na. Ngunit hindi ako mapanatag sa kahariang ito. Ang prinsipeng tagapagmana ay mabait ngunit mahina. Hindi niya kayang supilin ang mga matatandang tusong iyon. Luan. Nagbabalak akong gumawa ng isang huling kautusan. Itatalaga kita bilang rehenteng prinsesa. Pagkatapos kong pumanaw, ikaw ang tutulong sa prinsipeng tagapagmana. Hanggang sa kayanan niyang mamahala ng mag-isa. Si ate ang pinakamagaling. Kung nandyan si ate, mapapanatag na ako. Ama, hindi pumapayag ang iyong anak. Kalokohan. Hahayaan mo na lang bang panoorin na mapalitan ang apelyido ng namumuno sa dakilang zoo? Ama, ang isang rehente ay pansamantalang tagapamahala lamang. Hindi wasto ang titulo, kaya't hindi magiging makatarungan ang mga salita. Ang mga makapangyarihang angkan ay kailangan lang sabihin na ang mga babae sa harem ay hindi dapat makialam sa politika. At sapat na iyon para alisan ako ng kapangyarihan. Sa panahong iyon, wala akong kapangyarihan sa aking mga kamay. Hindi ko mapoprotektahan ang batas. Kung gayon, ano ang iyong nais? Ang hinihiling ko ay hindi ang pamamahala sa estado. Ang aking hinihiling ay ang pagiging rehente. Hinihiling ko sa aking ama na ipagkaloob sa akin ang kapangyarihang mamuno na para bang siya mismo ang naririto. Hindi ito para sa pagpaparusa, kundi para sa pagtatatag ng kaayusan. Ha ha ha! Hindi ko akalain na sa aking pagtanda, magkakaroon ako ng anak na babaeng higit pa sa akin ang ambisyon. Ihanda ang kautusan. Italaga ang prinsesa ng estado na si Zhao Luan bilang rehenteng prinsesa. Pamumunuan niya ang korte at lahat ng opisyal ay yuyukod sa kanya. Ama! Naway maging mapayapa at walang hanggan ang iyong paghahari, Ama. Tinatanggap ni Zhao Luan ang banal na utos. Ang emperador ay pumanaw na. Kamahalan, si Prinsipe Kang, kasama ang iba pang mga prinsipe ng angkan, ay humaharang sa pasukan ng bulwagan ng Taihe. Sinasabi nila na ang pagiging rehente ng isang babae ay isang malaking pagsuway. Hinihiling nilang isuko ninyo ang selyong imperial at manatili na lamang sa panloob na palasyo. Sinabi ni Prinsipe Kang na hanggat siya'y nabubuhay, hindi niya hahayaang makatapak man lang kayo sa bulwagan ng Taihe. Kung ganoon pala kahilig ang aking tiyo sa kamatayan. Kung gayon, pagbibigyan ko siya. Iutos sa mga gwardyang imperial na magsuot ng buong baluti at samahan ako sa korte. Ngayong araw, ang mga hagdan sa harap ng bulwagan ng Taihe ay tila kailangang hugasan ng dugo ng mga maharlika. Kailangang hugasan. Zhao Luan, hindi pa nanlalamig ang mga buto ng yumaong emperador. At ikaw, bilang isang babae lamang, ay nangangahas magsuot ng itim na roba ng korte na may gintong phoenix. Nagnanais kang maging rehente. Isuko ang selyong imperial at manatili sa panloob na palasyo. Ate, mukhang galit na galit ang ating mga tiyo. Bakit hindi na lang tayo bumalik? Ayoko nang maging emperador. Bumalik. Kamahalan. Kung aatras ka sa hakbang na ito, ang nasa likuran mo ay isang bangin na walang katapusan. Sabi ng aking tiyo, walang sinuman ang nagtakda ng pamarisan para sa isang babaeng rehente. Kung gayon, ngayong araw, gagamitin ko ang dugo ng aking tiyo upang itakda ang pamarisang iyon. Subukan mo, hawak ko ang plaque ng kamatayan na kaloob ng ating ninuno. Ang makita ang plaking ito ay tulad ng pagkakita sa ating ninuno. Ah! Ha ha ha! May tuturing din itong isang gintong plaque ng kaligtasan sa kamatayan na kinikilala ng batas ng dakilang zoo. Ha ha ha! Ang mga patakaran ng ninuno ay mga lumang alituntunin na. Ayon sa pinakabagong rebisyon ng batas ng dakilang zoo na aking isinagawa, sinumang humadlang sa pamamahala ng korte at gumamit ng pribilehiyo upang labanan ang batas, ay ituturing na nagkasala ng pagtataksil. At tungkol naman sa gintong plaque ng kaligtasan sa kamatayan. Sa harap ng batas, walang sinuman ang ligtas sa kamatayan. Ese. Ah! Karapat-dapat kaming mamatay. Malugod na tinatanggap ang rehenteng prinsesa sa korte.
Eh. Eh. Dalisi, makinig sa utos, si Prinsipe Kang ay nagtaksil. Bawian agad ng buhay. Ang kanyang mga kasabwat ay ikulong habang buhay sa libingan ng mga emperador. Mula ngayon, sa buong lupain ng Dakilang Zhou, mayroon lamang iisang alituntunin. At iyon ang batas ng Dakilang Zhou. Alam ng lahat na ako ay walang puso. Ako mismo ang naglibing sa Zhaoluan na uhaw sa pagmamahal at awa. Ngunit kailangan kong pangalagaan ang nag-iisang katarungang ito.